Filon Ngayon. Kung gaanong araw karami ang minahan sa Pilipinas, mas marami pa ang bilang ng mga problemang dulot ng mga ito. Ayon sa MGB, sa 33 large-scale mining operation sa buong kapuluan, may katapat kaagad itong 77 mga kaso. Bakit may mga mining company malalaki na kinakailangan pa silang sabihan, sulatan, o idemanda pag umaksyon sa perwisyong ibinibigay sa kalikasan? Hindi natin kasi ma-claim na lahat na nag-ooperate na yan ay talagang Responsible? Meron talagang mga delinquents. Yan yung ating hinahabol. Isa rito ang laban sa Benguet Corporation. Isa si Benjamin Philip Romualdez sa mga may-ari ng naturang korporasyon na siya ring kasalukuyang pinuno ng Philippine Chamber of Mines. Talaga daw perwisyo ang hatid sa mga residente ng Santa Cruz Nickel Project ng Benguet Corporation sa Zambales. Natabunan po ng putik ang agrikultura ng buong Santa Cruz. Ang mga umaani ng 100 kaban sa ngayon ay nasa 60 kaban na lang ang naaani nila. Pangalawa po ay ang mga mangingisda. Pag umulan po, ang dagat namin ay malapot na. Kulay nickel na po ang dagat. Ang naglalakihang truck naman na meron dalang nickel ore, hayon at parot pa rito. Hindi makontrol ang ibinubungang alikabok. Gaano kabigat makabangga ang mga dambuhalang mining companies? Mabibigat po ito dahil alam po ninyo, itong mga minang ito, hindi naman ito pag-aari ng mga ordinaryong tao. So ito ay mga maraming kaibigan na pwede nilang hingin ng tulong. Baka siguro iniisip nila na itong mga obserbasyon namin, kayang-kaya nilang maiwasan o malusutan. Sa kabilang banda, hindi lang daw dapat na ibunton sa mga ahensya ng pamahalaan ang lahat ng sisi sa malalang kalagayan ng mining industry dito sa bansa. Kailangan natin ng isang mas makatao at makabayang patakaran sa pagmimina. Binubuo ngayon sa Kamara ang isang People's Mining Bill. Inaasahan na sa batas na ito, magkakaroon na ng industriyang tunay raw na mangangalaga sa likas yaman at binibigyang prioridad ang kapakanan ng ating bansa. Pero ang realidad, medyo malubak at malayo pa ang biyahe ng People's Mining Bill. Baka matabunan pa ng laterite. Kaya mas inaabangan ngayon ng taong bayan ang mining policy na binubuo ng Aquino administration. Sa exclusive interview ng Filon ngayon kay Pangulong Noynoy Aquino, sinabi niyang siya'y dismayado sa pagkasira ng ating kalikasan dahil sa pagmimina. Ito ho ba taga dito, sir? Taga dito. Kayo ho ba ay nakapunta na ho sa kahit na po lamang ilang minahan, sir, sa buong Pilipinas? Hindi pa ho tayo nakakapunta sa mining sites. Opo. Pero ano pa naman kailangan natin pagdiskusunan dyan? Makikita mo actually yung coral reef, natatabunan mo eh. So, paano na naging okay yan? Maski magturuan sila, nangyayari. Pero may irresponsible miners na hinayaan, gumuho, in-effect yung bundok, dumiretso sa dagat, pinatay yung kung saan nagbe-breed. At pag nasira rin yung coral reef, sasabi sa akin between 5 to 10 years bago ma-rehabilitate. At para sa mga naiinip sa panukalang mining policy, tiniyak muna ng Pangulo na totoong matutugunan ng kanyang administrasyon ang mga problemang kinakaharap ng industriya ng minahan. Yung prinsip, inikot natin sa mga stakeholders. Nihimay lang niya konti pa, sinusuri ng konti bago ipasa sa akin. Hindi ko pa nakikita yung results itong last na ikot sa mga stakeholders. Ngunit parang bantulot pa ang Pangulong Aquino sa pagsabi kung ano ang magiging laman ng kanyang mining policy. Pero napag-alaman ng Filon ngayon na ang sinasabing mining policy ay isa ng executive order. Sa pinakahuling balangkas ng nasabing EO, ipinapanukala na magkaroon ng insurance coverage ang mga minahan na siyang sasagot sa pagkasirang idudulot nila sa kalikasan. Mas maliwanag daw din dito ang mga lugar na hindi na dapat pang minahin at kasama na dyan ang Palawan.
iginigiit din ng national government na manatili ang kontrol niya sa mga mining concessions. Ngunit kinikilala pa rin nito ang otonomiya ng mga LGUs. At panghuli at siyang sinasabing pinaka-importante at malamang na kontrahin daw ng mga mining companies ay ang pagdagdag ng excise tax mula 2%. Ito'y nakatakdang maging 7%. Sumunod ka naman sa batas. Pwede ka naman kumita, no, na hindi ka na may meruiso. Sa ngalan ng patas na pagbabalita, hiningi namin ang panig ng Chamber of Mines kung saan ang Pangulo ay si Ginoong Benjamin Philip Romualdez. Dinaan namin sa sulat. Sa pagtawag at pag-text at maging sa panawagan sa radyo. Kinokontak ko ng interview, para pakinggan natin sila. Pero tumanggi silang humarap sa amin. Wala daw silang mapapala sa mga programa ng inyong lingkod at naniniwala silang sapat na ang mga paliwanag ng kanilang grupo sa iba't ibang mining forums para ipagtanggol ang kanilang posisyon. Kinuha rin namin ang paliwanag ng mga kumpanyang nadawit sa istoryang ito. Sa kanilang padalang liham, nagkakaisa ang Taganito Mining Corporation, Platinum Group Metals Corporation at Shenzhou Mining Group na makakaapekto sa pending case na isinampa ng TRICOM ang kanilang pagharap sa aming kamera. Maaari kasi silang kastiguhin ng hukuman dahil sa usapin ng sub judice. Sa liham naman ng Rio Tuba Nickel Mining Corporation, nanindigan itong hindi na magpapa-interview pagkat noon pa man daw ay naging bias na ang aming istasyon sa kanilang kumpanya. Hanggang sa ngayon ay hinihintay pa rin namin ang sagot ng Mark Ventures Development Corporation at ng Oriental Synergy Mining Corporation. Sa kasalukuyan ay naipasa na sa tanggapan ni Kalihim Ramon Pahe ng DENR ang iba't ibang mga rekomendasyon tungkol sa mga violations ng mga mining concessions. Bakit natin hinahayaan na sirain ng pagmimina ang agrikultura at pangingisda na hindi hamak na mas malaki ang ibinibigay sa kabuuang ekonomiya ng ating bansa? Gusto niyo magmina? Umayos naman kayo. Aba wala namang gulangan. Pwede bang ang hatian ng kita 50-50? Pwede kayang ang pauna niyong babayaran para kung sakaling wasakin ninyo ang aming karagatan, dumihan ninyo ang aming kapaligiran, 1 bilyon na kaagad na pondo? Pwede kaya yon? Kapag kung ayaw ninyo, huwag na lang kaya kayo magmina. Di ba? Issue ko, issue mo rin. Komplikado man, ipapaliwanag natin para maunawaan ng lahat. We will simplify. We will break it down. You know what I'm saying? Pailon ngayon. Aksyon at solusyon ngayon.